Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, ilang bahagi sa bansa inulan ng mga butil ng yelo. DA tinututukan ang pagpapalawig sa industriya ng palaisdaan sa bansa. PBBM pinag-utos na ang pagbuo ng Maritime Council, bunsod ng tensyon sa West Philippine Sea. Kongreso pinalaganap ang Unlad Pinas sa bansa. NHA nagkaloob ng pabahay sa mga katutubong mandaya sa Davao Oriental. Music video ng kantang Salamin Salamin ng Bini pumalo na sa higit 1.3 million views. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong Abril, inulan ng mga butil ng yelo ang ilang bahagi ng bansa simula nitong nagdaang Miyerkules hanggang Biyernes Santo. Ilan sa mga lugar na inulan ng yelo o hailstorm kung tawagin ay ang Abra, Cagayan at Isabela. Ayon sa mga netizens, mainit pa umano ang panahon bago mangyari ang pag-ulan ng mga butil ng yelo. Mapayapa ang naging takbo ng Semana Santa ngayong taon. Yan ang pagbabahagi ng Philippine National Police o PNP sa nagdaang paggunita ng sambayanan dito. Daniza Lopez para sa detalye. Ibinahagi ni Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na naging mapayapa ang Semana Santa noong nakaraang mga araw ng paggunita nito. Ito ay matapos isagawa ng ahensya ang mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng publiko simula noong 25 ng Marso hanggang katapusan nito. Ayon naman kay Police Colonel Fajardo, mayroong kakayahan ang mga regional at provincial director na magtalaga ng heightened alert status sa kanilang lugar kung kinakailangan. Tututukan naman ng PNP ngayon ang Oplan Summer Vacation o SAMVAC sa mga tourist destination na siyang siguradong dadagsain ng mga turista at magbabakasyon. Ilan lamang dito ang lugar ng Aurora, La Union, Siargao, Baguio, Tagaytay at iba pa upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng publiko, gayon din ang pagiging matagumpay ng operasyong Oplan SAMVAC. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay na balita, nasa kabuuang 5,108 individual ang nahatiran ng Red Cross nitong Semana Santa. Ilan sa mga naging pasyente ay nakaranas ng mga sakit na pananakit ng tiyan, katawan at dibdib, pagkahimatay, bali, pagkalunod, pagtaas ng blood pressure at seizure. Nagpakalat naman ng Red Cross ng mga ambulansya, first aid at welfare stations at staff volunteers para umagapay sa mga bakasyonista. Sa ibang anggulo naman, buhat ng patuloy na pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, paliparan at pantalan, patuloy ang pagmamonitor ng MMDA bilang tugon sa Oplan Alalay Semana Santa 2024. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa patuloy na pagdagsa ng mga magsisibalikang biyahero sa Metro Manila matapos ang long weekend na hatid ng Semana Santa nitong nakaraang linggo, patuloy ang pagmamonitor ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa sitwasyon sa mga bus terminal at pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ito ay bilang parte ng Oplan Alalay Semana Santa 2024 upang masigurado ang maayos at ligtas na pagbalik ng mga pasahero sa kani-kanilang mga lugar. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga mananakay, pinapaalalahanan ng ahensya ang publiko na maging alerto sa lahat ng oras. Samantala, matatandaang pansamantalang pinayagan ng MMDA ang mga provincial buses na dumaan sa kahabaan ng EDSA nitong nagdaang Semana Santa.
Ito ay upang bigyang daan ang malaking bilang ng mga sasakyan nitong nagdaang Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Kaugnay ng kaganapan ay dagsa na ring muli ang mga pasahero sa EDSA Bus Carousel kasabay ng pagbabalik ng trabaho, mga opisina at klase sa ilang mga paaralan. Samantala, nakapagtala naman ng higit 1 milyong pasahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange nitong nakaraang linggo, bunsod ng mga nagsiuwi ang biyahero sa mga probinsya nitong nagdaang Semana Santa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa mga commuters dahil balik operasyon na ang MRT3 ngayong simula ng Abril. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Matapos ang isinagawang maintenance activity noong mahal na araw, ay malugod na ibinahagi ng Department of Transportation Metro Rail Transit Line 3 o DOTR MRT3 na balik na sa normalang operasyon ng pampublikong tren. Ito ay matapos isuspinde noong ika-27 ng Marso hanggang katapusan para sa taunang pag-aayos nito. Pagbabahagi ni DOTR MRT3 OIC Assistant Secretary Georgette Aquino, ang taunang maintenance activity ay mahalagang gawin upang masiguro ang kalidad ng mga tren at seguridad na rin ng mga pasahero. Pinasalamatan din ito ang mga tauhan sa likod ng isinagawang maintenance activities dahil sa dedikasyon na magtrabaho sa araw ng bakasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat mananakay. Aktibo naman ang security at station personnel sa mga istasyon ng tren ngayong simula ng Abril para umalalay sa mga pasahero. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, suportado ng Department of Agriculture o DA ang desisyon ng Laguna Lake Development Authority na ilipat ang pinakamalaking freshwater lake sa bansa na siyang ginagamit para sa aquaculture. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Ipinahayag ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang resolusyon nitong baguhin ang lugar ng higit 9,000 ektarya mula sa 10,000 ektarya sa Laguna de Bay na nakalaan para sa palaisdaan, kung saan ang 53% nito ay para sa mga mangingisda at ang 47% nito ay para naman sa pribadong korporasyon. Ayon kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan nilang mapapataas nito ang produksyon ng isda sa Laguna Lake at nang maibaba ang presyo ng bangus. Bahagi pa niya, handa ring umagapay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa mga hindi inaasang epekto ng LLDA. Base sa ulat, ang Laguna Lake ay nagpo-produce ng 70,000 tonelada ng freshwater fish kada taon at nagbibigay ng pangkabuhayan sa mga mangingisda. Bukod pa riyan, nagagamit din ang Laguna Lake para sa transportasyon, kuryente at supply ng tubig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, isang ride of high pressure area ang naitalang umabot na sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, posibleng flash floods muna ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Philippine Navy nasamsam ang higit 1,000 master cases ng iligal na sigarilyo sa Sarangani. DOH nagpaalala na iwasan ang mga masamang biro ukol sa kalusugan ngayong April Fool's Day. PBBM ipinag-utos ang pagbuo ng Maritime Council bunsod ng tensyon sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Dahil sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng Maritime Council upang matutukan ang nasabing issue. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Upang mapalakas ang maritime security at pagtiyak ng soberanya ng Pilipinas, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng Maritime Council na siyang tututok sa issue sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng Executive Order No. 57, muling binuo ang National Coast Watch Council na ngayon ay kikilalaning National Maritime Council o NMC. Inaatasan ang NMC na tukuyin ang mga nararapat na polisiya at estratehiya upang maging epektibo at maayos ang komunikasyon hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Samantala, ayon naman sa National Security Council o NSC, aasahan mula sa Pilipinas ang mga tugon nito bunsod ng patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, re-resback umano ang Pilipinas kaugnay ng mga umano'y pambabastos ng China. Hindi nilinaw ni Malaya ang kanyang nabanggit na hakbang laban sa China, ngunit pagtitiyak niya, hindi papatinag ang bansa sa mga agresibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, matapos ang termino ni General Benjamin Acorda Jr., nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng panibagong hepe ng Philippine National Police o PNP. Para sa detalye, narito muli si Francis Riodique. Sa pagtatapos ng termino kahapon ni outgoing PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong hepe ng Philippine National Police na si Police Major General Romel Francisco Marbil. Ito ay inanunsyo ngayong araw sa Camp Crame kasabay ng retirement honors ni Police General Benjamin Acorda Jr. Bago talagang hepe ng mahigit 200,000 mga kapulisan, ilan sa malalaking ginampanan niya ay ang pagiging pinuno ng Directorate for Controllership. Siya rin ay naging Regional Director ng Police Regional Office 8 at naging Director ng Highway Patrol Group. Ayon sa pagkakatalaga kay Marbil, epektibo ang kanyang pagiging PNP Chief ngayong araw, unang araw ng Abril. Samantala, bago ang anunsyong ito, itinalaga bilang officer in charge ng PNP si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta na siyang temporaryong kinilalang pinuno ng PNP bago ang formal na pagtatalaga. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapalakas ang kamalayan ng mga malalayong lugar sa bansa ukol sa mga kasalukuyang kaganapan sa lipunan, nagsagawa ng Unlad Pinas ang Kongreso sa ilang probinsya sa bansa. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Matapos ang opisyal na paglulunsad ng United National Leaders for Advancement and Democracy o Unlad Pinas sa Oriental Mindoro noong nakaraang buwan ng Marso, pinagpatuloy nito ang kampanya sa pagpapakalap ng kamalayan ng mga mamamayan ukol sa importanteng issue sa bansa. Ang Unlad Pinas ay naglalayong magbukas ng plataporma para sa mga talakayan ukol sa mga suliraning may kaukulan sa pambansa at lokal na antas na isyong kinakaharap. Tunguhin din itong patatagin ang pagkakaisa at pagbuklurin ang mga mamamayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang programang ito ay bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Fair na nagbibigay pagkakataon sa mga mamamayang iparating ang kanilang mga suhestyon at makabagong pananaw upang mas maging bukas ang pamahalaan sa ibang anyo ng kaunlaran kung saan ang bawat isa'y may boses, napapangalagaan at nabibigyang halaga. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Hinihikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na iwasang magbiro ukol sa anumang karamdaman, sakit o iba pang pisikal o mental na karamdaman, lalo na ang mga birong may kinalaman sa pagkawala ng buhay ngayong unang araw ng Abril o madalas na tinatawag na April Fool's Day.
Ayon sa DOH, kinikilala ng departamento na sa maraming kultura ang April Fool's Day ay isang araw kung saan nagkakaroon ng mga kalokohan o biro, ngunit mas piliin umano ang maging mabuti sa isa't isa. Dagdag pa ng ahensya, ang pagbabawas ng stigma ukol sa isyu ng iba't ibang karamdaman ay ang layunin nitong maisakatuparan. Muli na namang nahack ang Facebook page ng Philippine Coast Guard matapos mamataan ng mga malisyosong video. Ito ang kinumpirma ni PCG spokesperson Armand Balilo na may isa umanong hindi pa nakikilalang suspect ang nagkaroon ng access sa Facebook page ng ahensya noong nakaraang Biyernes, ika-29 ng Marso. Sa kasalukuyan ay mahigit 20 videos na ang makikita sa naturang page. Pagtitiyak naman ng PCG, kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya upang imbestigahan ang insidenteng ito. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng Philippine Navy ang isang motorized bangka na may dalang higit 1,000 master cases ng iligal na sigarilyo mula sa karagatan ng Batulaki, Glan sa Sarangani. Napansin ng isa sa mga duty watches ang isang radar contact habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Boat Attack 492 sa paligid ng Batulaki. Sa isinagawang inspeksyon sa nasabing motorized bangka, 17 crew ang namataang sakay nito at napag-alaman na lula nito ang 1,070 master cases ng undocumented tobacco products na may tinatayang street value na 21.4 million pesos. Inihatid ang motorized bangka kasama ang 17 tripulante nito sa Dole Phil Pier, General Santos City para sa kaukulang disposisyon sa mga otoridad. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ukol sa paglipanan ng Bitbit Scheme. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, ang modus na ito ay nagsasagawa ng panghihimok sa mga babaeng nais magtrabaho abroad na masangkot sa sex trade. Kamakailan rin ay may naisalbang biktima patungong Kota Kinabalu at agad itong itinungo sa tanggapan ng IACAT habang ang mga recruiter nito ay posibleng maharap sa kaso ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Susunod sa News Force. Konstruksyon sa elevated promenade na magdudugtong sa Quezon City Circle at NAPWC sinimulan na. NHA nagkaloob ng pabahay sa mga katutubong mandaya sa Davao Oriental. Quezon City, pinag-iingat ang publiko matapos maitala ang dagdag na kaso ng pertussis sa lungsod. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naghandog kamakailan ng National Housing Authority o NHA ng mga pabahay sa 51 pamilyang katutubong mandaya sa Davao Oriental. Tunghaya ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA ang mga pabahay o mga housing unit para sa 51 pamilya mula sa katutubong pangkat o indigenous peoples ng Mandaya sa Barangay Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental kamakailan. Ang naturang proyekto ay sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples na alinsunod sa Republic Act No. 8731 o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Naging matagumpay ang pagsasagawa ng proyekto sa tulong ng National Commission for Indigenous Peoples at mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Sa iba pang layunin ng ahensya,
Nagsagawa kamakailan ng NHA Region 11 ng isang tree planting activity sa Balay Kalipay, Barangay Luban, Mati City, Davao Oriental. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Livelihood and Affordability Enhancement Program ng ahensya na layong tiyakin ang sapat na kabuhayan para sa mga benepisyaryo sa bawat proyektong pabahay ng ahensya. Ang mga benepisyaryo kasama ang mga kawani ng NHA ay nagtanim ng mga buto ng mangosteen at rambutan mula sa Department of Agriculture Regional Field Office, Region 11. Bukod dito ay nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng mga buto ng iba't ibang uri ng gulay na maaari nilang itanim sa kani-kanilang bakuran. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning pagdugtungin ng Quezon Memorial Circle at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, sinimulan na kamakailan ang konstruksyon ng elevated landscape promenade sa lungsod ng Quezon. Ang proyekto ay hango sa disenyo ng City Architect's Office ng Quezon City na in-execute ng City Engineering Department sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources. Upang bigyang daan ng konstruksyon, pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng elliptical road, partikular na ang bahagi mula sa North Avenue hanggang Quezon Avenue noong nakaraang linggo. Nadagdagang muli ang kaso ng pertussis sa lokal na pamahalaan ng Quezon City o QC, kaya't mas pinag-iingat nito ang publiko. Sa tala, nasa 28 na ang kaso na mayroon sa lungsod simula Enero hanggang ika-23 ng Marso. Matatandaan na nasa ilalim na ng pertussis outbreak ang Quezon City sa pagdeklara ni Mayor Joy Belmonte noon dahil sa 23 kaso na naitala rito. Blooms, pumalo na sa mahigit 1.3 million views ang official music video ng P-pop girl group na BINI para sa kanilang kantang Salamin Salamin. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit 1,320,000 tao na ang nakapanood ng music video na matatandaang nag-premiere noong ika-2 linggo ng Marso sa official YouTube channel ng grupo. Ang Salamin Salamin ang key track ng extended play na Tala Arawan na nagsisilbi umanong love letter ng BINI sa kanilang mga fans. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, ilang bahagi sa bansa inulan ng mga butil ng yelo. DA tinututukan ang pagpapalawig sa industriya ng palaisdaan sa bansa. PBBM pinag-utos na ang pagbuo ng Maritime Council, bunsod ng tensyon sa West Philippine Sea. Kongreso pinalaganap ang Unlad Pinas sa bansa. NHA nagkaloob ng pabahay sa mga katutubong mandaya sa Davao Oriental. Music video ng kantang Salamin Salamin ng BINI pumalo na sa higit 1.3 million views. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.